nawawala na ngayon. Dati nakakapaglakad tayo talaga sa mga kalsada. Hindi tayo natatakot. Ngayon, tayo na naman na natatakot. Bumabalik na naman yung kriminal. Nakita niyo naman yung sa bus. Akala mo, manok lang na tinutumba. Ano pa silbi? Kaya tuloy, marami tuloy mga kababayan natin ang namimiss na naman yung dating administrasyon. Saka huwag kayo matakot pag na-impeach si BP Sara. Baka parang nilalagay na natin siya bilang presidente ng Pilipinas. Ano sabi mo ngayon sa mga issue na pinopropol kay Vice President Inday Sara, no? Halimbawa na lang ng impeachment, yung ano pa yun, yung confidential funds. Ayan. Actually, simple lang naman yan. Yung confidential funds, hindi niya naman yan kinuha. Yan ay binigay ng Pangulo through contingency fund. Ang contingency fund ng Pangulo, yan ay ginagamit kung may kailangan siyang tulungan na departamento sa gobyerno. So bakit mo i-impeach ang pangalawang Pangulo? Unahin mo yung Pangulo. Siya nagbigay sa pinanggalingan. Ang masakit nga, pinag-iingay na itong mga kaliwang grupo, itong three-headed snake sa Kongreso, lalo na sa virus sa Senado. Okay, kasi napatunayan naman nilang na walang problema doon sa pagbibigay. Legal, napirmahan niya. Ang pinalalabas nila ngayon, 11 days na gastos daw. Mga ungas pala itong mga to. December na naibigay. Kung hindi yan nagastos, pagdating ng January, ibabalik yan sa National Treasury. Di wala rin. Ano silbi nung binigay pa ng Pangulo sa kanya para gastusin niya? Ang maganda nga doon, biruin nyo sa 11 days, mayroong plano. May plan ang Vice Presidente. Ibig sabihin, alam niya kung saan niya dadalhin. Tayo nga, nagsisigaw na tayo. Sa dami na ng budget netong three-headed snake sa Kongreso, saan nila dinadala? Nasaan yung libro? Ba't ayaw nilang buksan? Kada sigaw ng tao dyan sa sinasabi nating extraordinary funds, binabato nila ang iba't ibang klaseng issue para wag silang masita. Ganun lang naman simple. Diba? Unahin ko lang. Kung i-impeach nyo ang pangalawang Pangulo, una nyong i-impeach yung Pangulo. Ganun lang kasimple yun. So yun, idol na yung sinasabi nga po ayun, yung yung isinampang kaso kay President Rodrigo Roa Duterte. Anong kaso? Yung grave threat ba yun? Grave threat? Taragis mabaging langit. Expression yun. Bakit natin siya seryosohin? Tsaka higit sa lahat, kahit balikan natin, anong sinabi doon? Ikaw, France. Kayong mga NPA. May sinabi bang Castro? Wow, ibig sabihin, inadmit na siya ay kasapi ng mga kaliwang grupo. Ba't siya magigilty kung hindi naman siya yung kasapi, di umano, ng NPA? Diba? Wala yan kasi binibaby masyado ng gobyernong ito, lalo na ng liderato ng Kongreso. Kasabot yung, nako Diyos ko mabaging langit. Masyado nilang binibaby. Walang boses yan papatay na. Tapos ngayon, ano na ngayon? May amnesty, peace talk, palayain na naman yung mga political prisoner, yung matataas. Ang masakit dyan, pagkatapos palayain, sasabihin lang, hindi nagkasundo sa peace talk. Diba? Kasi pahugot na yung mga NPA, papatapos na sila, ngayon palalakasin na naman. Para maging after 50 years ulit, masakit na naman ang ulo ng kahit na sinong Pangulo. So ito, idol, no, kasi nabanggit nga rin ito ni dating Pangulo Duterte na kung ituloy nga po yung pag-impeach kay Vice President Inday, ay muli siyang magbabalik sa politika. Dapat na. Wala nang takot lahat ng ginawang magaganda, wala na, nawawala na ngayon. O kayo naman tatanungin natin, dati nakakapaglakad tayo talaga sa mga kalsada, hindi tayo natatakot. Ngayon tayo na naman na natatakot, bumabalik na naman yung kriminal. Nakita niyo naman yung sa bus, akala mo manok lang na tinutumba. Ano pa silbi? Kaya tuloy, marami tuloy mga kababayan natin ang namimiss na naman yung dating administrasyon. Ganun lang kasimple. Tsaka huwag kayo matakot pag na-impeach si BP Sara. Baka parang nilalagay na natin siya bilang presidente ng Pilipinas. Ganun lang yan. Huwag kayo matakot dyan. Gusto ko mabagin lang. Ingat. Thank you, Idol. Thank you.